Welcome to my vlog. Ayun, 40 days for 2 days. Yun, for today's video. Bale ito, request ni Sir Risty Magnay Katapang ng Batangas. Kasi natuwa siya dun sa unang in-upgrade natin na AB502. Upgrade ko no. Natuwa siya. Nasiyahan siya dun sa tunog ng ginawa namin ni pare. Ngayon, nagpadala ulit siya. Ayan, in-upgrade namin ulit ni pare. In-upgrade ni pare. Transformer lang yung ginawa ko dito. Concert AB502 ito na original ha. Original yan, ayan o. Ngayon, ito yung tunog niya bago ko ipaliwanag yung mga ginawa namin ni pare. Okay. Ayan o. Napapabilib si Sir Risty dito sa tunog niya. Ang kwan daw. Ang tinis daw ng tunog ng miday niya. Napakaswabe daw. Okay, ayan. Ganyan katindi yung tunog niya. Ngayon, paliwanag ko na sa inyo yung mga pinagagawa namin. Ngayon, ito yung front panel niya. Walang tinanggal dito or nihang dito. Bagkos, pinagana lahat ito. Pinalitan lahat ni pare nitong control nito. Bago lahat ng mga control nito. Kasi nga, ito, upgrade and then repair na yung ginawa namin ni pare dito. Pinadala kasi dito sa amin to, may issue yung isang channel. Alos wala na ng output. Ngayon, siyempre, hindi ka naman pwede mag-upgrade na hindi ka magpapalit or hindi ka magre-repair ng mga parts na dapat palitan. Ngayon, yung bass, mid, treble, and then balance niyan is working. Working yan. Gumagana yan. Pati itong mic section niya, yung level ng echo ng mic and then echo niya is gumagana. Itong selector, gumagana din. Okay? Gumagana rin ito. Pero lang dito sa may AEB niya is hindi na gumagana kasi dati nang nakarekta yan eh. Okay? Front panel. Wala tayong binago dyan. Kundi pinagana natin lahat yan. Parang stock pa rin yung dating ng harap niya. Ngayon, dako tayo dito sa may laman loob niya. Okay? Laman loob. Pasensya na kayo ha. Hindi namin pinakita kung paano ginawa ito. Kasi nga si pare kasing naggawa nito. Kaya hindi ko nakuha na ng video. Okay, paliwanag ko na lang yung mga ginawa ni pare. Eto, ako nag-rewind nito eh. Sa guts tayo, sabi nga ni Sir or ni Idol OX eh. Guts yung tawag niya sa transformer eh. Okay, yung transformer nito, in-upgrade lang, hindi namin pinalitan. In-upgrade lang siya kasi malaki naman yung core niya. Kung makikita nyo, malaki yung core nito. Halos parang 735 na ting niya. From 33.5 BEC, in-upgrade natin to 55 BEC. 33 BEC to 55 BEC yung transformer nito. Okay? Inaasan na. Kaya makikita nyo, may mga hibla ng winding. Oh. Ayan. Ay mga hibla ng winding. Okay? 55 BEC from 33 BEC. Ngayon, punta tayo sa may capacitor. Ayan, capacitor niya, ginawa nating 4 pieces. From 2 pieces, ginawa nating 4 pieces. Bali, 1, 2, tapos dito yung dalawa. Pasensya na kung nandito yung dalawa kasi nga, wala naman mapaglagyan ng dalawa dyan eh. Kasi nga, oh, pang dalawahan lang to. Pag dalawahan lang to dito eh. Kaya dito, pasabitin mo yung dalawa, di ba? Okay, 4 pieces yan. 10,000 by 80 volts. Yan, 4 na piraso. Okay? Medyo sagwa mo siya tingnan kasi nga, nandito. Pero, gagawin mo yan kapag gumagawa ka ng ganitong klaseng upgrade, di ba? Awkward man siya tingnan, ang importante is gumagana. Ang importante is gumagana. Okay. Ngayon, transformer 33 volts to 55 BEC from 2 pieces na capacitor to 4 pieces na capacitor. Cooling system sa may fan niya. Yung fan niya is isa lang, yung exhaust lang dapat to eh. Ngayon, naglagay si pare ng extra fan. Okay, naglagay ng extra fan para yung heatsink is medyo maibsan yung pagkainit niya. Okay, buga ito papunta dun sa may ilalim. Bubugan nyo yung heatsink kahit papano para hindi siya ganun ka init. Tapos malakas pa na amperahe ito, 0.60 ampere ito, kaya malakas yung andar nito. Okay, tapos sa mga nagtatanong kung saan ako nagtatap ng supply, dito lang ako kumukuha, parallel lang. Yung supply dito is magtatap ka lang papunta rito. Okay, fan nya 2 pieces na rin, exhaust, and then itong extra para dito sa main sink. Tapos madako tayo sa may mainboard. Okay, mainboard. Yung output na ginamit ay C5200 and then A1943.
pinalitan natin, siyempre, nag-upgrade tayo eh. Upgrade ng transformer eh. Siyempre, upgrade din ng output. Kaya malalaki siya oh. Okay, malalaki siya, di ba? C5200 and then A1943 na 2 pieces or 2 pairs per channel. 2 pairs per channel yan ha. Okay, dalawa dito, dalawa doon. Tapos, siyempre, magiging 8 yan labas niyan kasi apat-apat. Ayan. C5200 and then A1943 na 2 Shiba. Okay. Tapos, output, ano pa, drive. Sa drive tayo. Itong drive niya, C2073 dati ito, tapos A1940. Ay, 1940. A940 and then C2073. Ngayon, ang pinalit namin ni pare dito ay malalaki, siyempre. Parang output na yung dating nyo. C5198 and then A1941 na yung nilagay namin ni pare dito. Para mas matibay siya. Lalaban sa init ito. Kahit di mo nalagyan ng heatsink yan, is lalaban siya. Okay? Angas nyo. Malalaki lang siya tingnan, pero di amak na, mas matibay siya. Ngayon, mapunta tayo sa may main amplifier niya. Dito, yung mga sikreto na lang yung ipakita namin ito or mga ginawa namin ni pare dito. Dito, wala nang kumbaga wala na tayong tinatago dito. And then credit kung sino man yung unang dumiskarte ng ganito klaseng diskarte. Gulo, di ba? Ayan, yung 4.7 na dalawa rito, 4.7 dalawa, tapos meron pa to dito. Dito na side, ayan, 4.7 dito dalawa. Gagawin mo dyan is magiging isang 10K na lang. Ayan, 10K. Ayan, naka 10K na yan. Okay, isang 10K na lang, isang 10K dito, then isang 10K rin dito. Tapos dito sa may baba tayo dito. Ayan, dito sa may yung 4.7, although alam na ng iba to, yung mga nakapanood sa atin. Yung dating nakalagay dito is 4.7 to eh. Yan, may nakalagay naman sa may board. 4.7 yan, 4.7, 4.7, 4.7, 4.7. Ngayon, magsi-series ka lang. Dalawang 4.7, series mo yan. Ayan, series. Dalawang 4.7, series. Tapos dalawang 4.7, series. Ayan. Magiging 8. Okay? And then, sa nagtanong kung binago ko yung diode, wala akong binago na diode dito. 27 volts pa rin naman ito. Okay? 27 volts pa rin naman ito. Ito guys, disclaimer ha. Sa mga nagsasabi na mas magaling pa tayo sa... Mas magaling pa kami sa designer. Bakit kayo ito? Baguhin pa. Wala diskarte namin to eh. Di ba? Diskarte namin to eh. Kung sa tingin nyo may mali... Sige, kung sa tingin nyo may mali o di kayo sa tingin nyo mas magaling kayo, bigay kayo ng diskarte nyo, di ba? O di kayo share nyo yung knowledge nyo. Basta sa amin, diskarte namin to eh. Binibigay lang namin yung ideya na kung ano yung meron sa amin dito. Di ba? Kahit pa paano makapagbigay ideya tayo. May bias pa ulit. May mga nagsasabi na bakit hindi tayo nagpalit ng sa may bias transistor. Nagpalit kami dyan. Instead na ano ba yan? Yung S1914, ang pinalit namin ni pare dyan is A42. Diamak na mataas yung value niyan against sa may 551 and then 9014. A42 yan. Ayan nyo. Okay, A42 yan. Nulit natin. Tapos, isa pa. Yung isang sekreto pa. Sa may previous namin, hindi lang namin naisabi ni pare yun na kung ano yung value. Dito sa may bias niya. Okay? Yung bias nito ay nasa 0.5. Nasa 0.5 siya. Ngayon, binaba namin ni pare ng bagya to, mga nasa 0.4. Bagya lang. Ito, instead na 1.2 yung nakalagay dito, 1.2 to nandito yung stock eh. 1.2 yan. Kahit sa board nakalagay dyan, 1.2. Sa bias yan. Ngayon, para maibaba mo yan, taasan mo yung value. Kaya tinasan namin ni pare, 1.5 ang nalagay dito. 1.5K. 1.5K. Okay? Ngayon, hindi ko na ipapakita kasi may ginagawa sa pare doon. Panurin nyo na lang sa may Facebook. Mayroon din akong upload sa Facebook ito na sinukatan namin. Basta, kung gusto mong ibaba ng konti yan, taasan mo ng value yung bias dito. Instead ng 1.2, lalagyan mo ng 1.5 or 1.7, pwede yan. Okay? Kung gusto nyo ibaba pa. Pero, mas mataas konti na bias, mas maganda yung tunog eh. Kaso nga lang, medyo mainit. Pero, binaba pa rin namin na pare. 1.5 ang pinalit. Okay? Dako tayo sa may relay section. Yan. Sa relay section, yung nakalagay dito is dalawang 100 ohms na ka-series. Dalawang 100 ohms na 2 watts. Dito. Ngayon, ang pinalit namin ni pare dito ay 180 ohms na 5 watts.
wala kaming 180 na 2 watts eh. Kaya nilagay namin is 180 na 5 watts. Okay, para ma-drop yung supply nito kasi nagtaas ka nga ng kwan, nagtaas ka na ng transformer, di ba? Ng supply ng transformer. Matik tataas yung voltahe na lalabas diyan. Siyempre masisira yung relay mo. Ngayon, ginawa ay para mag-drop siya, halos dublihin mo rin. Yung 100, i-series mo yun, magiging 200. O dapat, ang ilalabas mo is nasa 400 pa baba. Para may drop niya yung voltahe papasok sa may relay section. Okay? Yung ginamit namin, 180 ohms. Yan lang yung binago. Okay? Ano ba? Dito sa may likod, wala naman tayo ginalaw dyan eh. Yan pa rin naman, gumagana pa rin naman to yung mga input niya. Ngayon, patugtugin natin ulit. Di ba? Okay. Yan, naka-EQ in to ha. Naka-EQ in. Ayan, nag-relay na siya. Ano yung fan nyo? Okay. Ano? I-disengage ko. Nawala, 'di ba? Kasi gumagana ngayon yung EQ in niya. Naka-EQ in ako eh. Ngayon, engage natin. Ngayon, yung mic naman. Kasi tawag nito, gumagana pati mic nito eh. Okay, salpakan natin ng mic. On natin ito, volume natin yung label, yung echo, sound. Check mic testing. Check sound. Check. Okay, gumagana, di ba? Yan, working lahat yan. Gumagana lahat yan. Ayan, Sir Risty. Magnay, katapang ng Lemer. Alam ko, Lemery Batangas to eh. Okay na, working na tong 502 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng 2 units kasi nakapagpa-upgrade na sa isang 502. Pali pangalawa na to. Tapos, yung pinakauna niya pinagawa sa atin is yung guitar amp. Okay, kaya ang katatlong unit niya. And then, sana nakapagbigay ulit idea ako sa mga kapwa natin technician na gustong gayahin to. Basta sundan nyo lang yung video. Okay? Maraming salamat. Hindi na ako mag-outro.